148 banks ng World Bank and IMF withheld credit. Hindi sila nagbigay ng 1 sentimo sa atin. Tinanong si Jaime Laya, "Do you know who owns those accounts?" "No," sabi niya. "I only know that when President Marcos called, the accounts from these banks came into the central bank." Maligayang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay ating pakinggan at panuorin ang video na ito na kung saan ay matutunghayan mo kapatid ang katotohanan na talagang walang ibang inisip si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, kundi ang ikabubuti at ang ikauunlad ng bansang Pilipinas. At talagang minamahal niya ang sambayan ng Pilipino at ang ating lupang sinilangan. But before that, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Panoorin ang video na ito. Ako kasi ang nag-umpisa ng pagmulat ng isipan ng mga tao doon sa mga katiwalian na ginawa ng mga Aquino. No, ako ang isa siguro sa pinakauna na nagsalita sa national TV, sa national radio, sa mga newspapers na ng mga katiwalaan na ginagawa ng mga Aquino. Dahil at sinasabi ko rin yung kanilang pambabaliktad sa kasaysayan na pinapalabas nila na si Presidente Marcos ang masama. Pero yun pala, kung iyong susuriin ang kanilang mga pinagagawa, ito palang mga Aquino ang pinakamasamang mga tao dito sa Pilipinas. Napakarami nilang kasalanan sa mga Pilipino at nagawa nilang lukohin, bulahin at i-brainwash at i-hypnotize sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan na si Ninoy ay hero at dahil dyan ay napagsamantalahan ang mga Pilipino. Nung dahil kay Cory, nagmahal ang kuryente. Dahil ang Meralco ay binigay niya sa mga lobbies ng walang bayad at ipinatigil niya yung Bataan nuclear power plant na kung saan sana ay makakapag-produce ito ng murang kuryente at upang ang mga industriya natin ay hindi industriya ay hindi magsilayasan. Noong panahon na naging presidente si Cory sa pamamagitan ng kudita, no? Tawag ko dyan sa EDSA 1, kudita yan hindi naman talaga revolution yan. Nagmahal ang kuryente kasi pinatigil niya yung Bataan Nuclear Power Plant at yung ibang mga proyekto ni Presidente Marcos ay pinatigil niya sapagkat ayaw nila na maalala ng mga tao na marami palang mabuting nagawa si Presidente Marcos. Dahil dyan sa kagagawan ni Cory na yan, ay nung nagmahal ang kuryente, ay nagsilayasan yung maraming mga multinational companies dito at milyong mga Pilipino nawalan ng trabaho. Yan ang hindi na-realize ng mga Pilipino. At kasi hindi yan nabubulgar dati dahil kasi ang pambobola nila sa tao para man they cannot do anything wrong parang ganon, no? Pinalabas nila ng mga santo at santa sila, ng mga bayani. Yung pala, mga demonyo ang mga hayop na yan. Kung wala nga lang sa inyo, kung hindi lang kayo karap ko dito, pinagmumura ko na yung mga yan Alam mo, mabutit nabanggit mo yan. Kasi 33 years ago, yung henerasyon ngayon na tinatawag nilang millennials, hindi pa sila pinapanganak ng panahon na yon. 33 years ago, that's already one generation past. Mabuti nabanggit mo yan, attorney, sapagkat ang nangyari, hindi talaga revolusyon ang kanilang ginawa noon. Ang ginawa nila ay nilukluk lang nila ang sarili nila. At sabi mo nga, tinigil na yung mga proyektong tama. Yung 24 PR firms na hinire ni Mrs. Aquino, ngayon at nabanggit mo nga yan, binigay sa atin ang listahan ni Vice President Doy Laurel at the time. Isa dyan, ang pangalan dyan ay siya ngayon ang may-ari ng Smartmatic. Kasamahan yan ng PR firm na hinire ni Mrs. Aquino. Isipin ninyo yan. Simula noon hanggang ngayon, sila ang humahawak ng ating eleksyon. Nabanggit mo kasi ang mga proyekto ni President Marcos na tinigil nila. Yang isa yung tungkol sa elektrisidad. Lahat yan pinrivatize nila.
Binibitize yan. It is public service na ang gobyerno ang kailangan na mamamahala nito at kumikita yan. Oo. Meron tayong Petron, di ba? Oo, At lahat oo. ng yan. Ulitin natin ito sapagkat yung sinabi mo nga, bakit nagkaroon ng reaction sa'yo ang tao? Sapagkat nailabas mo. Oo, nailabas ko Oo. yung katotohanan. Yun ang mahalaga. Isususugan ko at susuportahan ang anumang bill o hakbangin upang mapababa ang kuryente. Sapagkat ito ang isa sa mga nagpapahirap sa malaking mga bagay, tao. oo. Isipin mo, yung halos sa 30% ng mga basic income na ngayon ay napupunta lamang sa kuryente. Sa halip na maibayad ng tuition o maibili ng pagkain at maibili ng gamot o maisave, ay hindi nila magawa sapagkat napupunta sa kuryente at sa tubig. Napakamahal din ng tubig na ibinigay din ng mga Aquino sa mga concessionaires na puro mga oligarko nila. Yan tinatawag Yung kanila ibinibintang kay Presidente Marcos, ang sa katotohanan ay sila ang may kagagawa. Sila ang gumagawa. Pag sinasabi nga na merong mga cronies daw si Marcos ng panahon na yon, hindi naman totoo na cronies sila. Oo, hindi. Sapagkat sila ang namahala ng mga ibang industriya. Noong panahon na we were already getting to be agriculturally industrialized. At yun ang kanilang tinigil. At yung mga oligarko ni Presidente Marcos noon na sinasabi ni oligarko, sila ay nagbubuo ng industriya para magkaroon ng mga trabaho ang mga tao. Hindi kagaya nitong nandito ngayon na talagang ang gusto na lamang nila gawin ay kamkamin ang lahat ng mga kinikita ng mga tao. So, yung talagang sipsipin ang dugo ng lahat ng Pilipino upang ang mga kinikita ng mga ordinaryong Pilipino ay mapunta sa pagbayad ng kuryente, telecommunications, tubig. Baka sa ilang panahon lang na mamayagpag pa yung mga liberal na yan at yung mga Aquino na mga peke na hero na yan, baka pati yung hangin na hinihinga natin, isingilin pa tayo. Yan na nga ang malungkot na nangyari. Sinabi nga, namatay ang asawa ni Cory, naging presidente siya. Sapagkat 33 taon, 33 years tayo na umuungol sa hirap at pag minsan hindi nga natin naiintindihan kung bakit nagkaganito. Sa kasalukuyan, hawak pa rin nitong mga malalaking negosyo na ito ang tinatawag natin na mainstream media. Yes. Oo. Yang ABS halimbawa, yang mga dyaryo ay sila pa rin ang namumuno. Ngayon, ang mga tao ay mulat na. Konting-konti na lang nanonood at bumibili ng mga dyaryo ng mga oligarko. Kung tutusin, mas marami pa ngayon ang nanonood sa mga social media sa palitan ng kuro-kuro ng mga social media. Malaking nagawa. Oo, malaking bagay. Palagay ko nga, alam nyo, Madam Rita, kung noong panahon na yun ay meron ng social media, hindi mangyayari yung EDSA 1 Ako pa ulit-ulit kung pinapaliwanag ito basta meron ng pagkakataon. Yung EDSA 1, yung sinasabi nila EDSA Revolution, peke na revolution yan. Yan ay talaga ay kudita yan, nakagagawa ng mga Amerikano, ng CIA. Gusto nila kasing paalisin si Marcos noon dahil si Presidente Marcos ay naniningil na sa paggamit ng US bases dito sa Pilipinas. Yung huling kanyang pagbisita sa Amerika noon at nag-speech siya doon sa US Congress, sinabi ni Presidente Marcos na if you want us to renew our bases agreement, you have to pay us $5 billion a year na renta. At sinabi pa ni Presidente Marcos, dahil kayo ng Amerika, nangako kayo na lahat ng bahay na nasunog noong gera, lahat ng kalabaw na namatay, lahat ng mga buhay na nasawi ay inyong babayaran. Pero hindi nila ginawa. War damage claim. Yes, ang tinulungan nila ay Japan at pinabayaan nila Pilipinas. At sa pamamagitan yan ay inalipin nila ng husto ang mga Pilipino. Kaya gusto nila, kontrolado nila ang politika. Si Presidente Marcos, nung bandang huli, nag-iisip na ng mga pambansang mga ikabubuti. Kaya lumalayo na siya sa dikta ng Amerika at doon siya, dahil dyan, siya ay pinatalsik ng Amerika. Isang malaki. Pamamagitan ng EDSA 1 na peke na revolution. Huwag kayong maniwala doon na yan ay People's Revolution. Kaya lang naman nagpunta yung mga tao doon dahil sa mga hamburger at mga artista na nagpunta ron Yun ang malungkot nga kasi ang nangyari dyan. Daming namigay ng mga hamburger noon, mga spaghetti, mga Tetra Pak na juice at may mga artista.
At so wala naman sa hinagap nila na papaalayasin pa lang nila si Presidente Marcos. Ang gusto lang nila mangyari noon, hindi lang magkagulo. Na ginawaan na nila ng istorya yan. Pero pakinggan yung mabuti ang sinasabi ni Atty. Gadon. Kasi ito po ay binanggit at sinulat mismo ng Secretary of State ng Amerika, si George Shultz. Meron siyang libro, ang pangalan ng kanyang libro, Triumph and Turmoil. Yes. Nagyabang siya doon sa libro na yon na sila, ang Washington, ang nag-ayos sa pag-alis ni President Marcos. Merong isang linya doon na memoryado ko na sinabi ni George Shultz, to remove Marcos, it's not a matter of how, but when. Ibig sabihin, na-set up na nila kung paano aalisin si President Marcos. Kaya yung sinasabi ni Atty. Gadon, hindi yan kwento. Ito, based on his experience at sa kanyang nakita at sa kanyang analysis, homegrown analysis. Ngunit sa kabilang dako, across the Pacific, yung mismong Secretary of State ng Amerika ang nagsabi, sila ang nagtanggal kay Marcos. Nasa libro din niya ni Ambassador Bobby Tiglao, yung debunk. Doon mo mababasa ang katotohanan ng nangyari doon sa EDSA 1. Yan, Pilipino rin nagsulat niyan. Pilipino nagsulat. At ang paghahandaan nila ng pagpatalsik kay Marcos, hindi naman yung mismong araw lamang nung EDSA 1. Oo, 1966 pa. Inumpisahan nila yan noong kinumbinsi nila si Presidente Marcos na mag-call ng stop election at yung from the time pala na ibaba ni Presidente noon, alisin ang martial law, at doon na siya unti-unti na nilason ng mga Amerika at saka ng CIA ang pag-iisip ng mga tao. Mabuti at saka andun yung pinahirapan talaga nila sa Presidente Marcos, yung pinutol nila yung export quotas natin ng mga ating sugar, textile, lahat yung pinahirapan siya, pati yung mga loans natin sa World Bank. Ano yun? 148 banks. Para lang mahirapan si Presidente Marcos. Tumigil sila ng credit. Pero anong ginawa ni Marcos? Nagpasok siya ng pera. Yan sa testimony ni Jaime Laya sa New York. It is court records, public records yan, na sinabi niya noong 1983, 148 banks ng World Bank and IMF withheld credit. Hindi sila nagbigay ng 1 sentimo sa atin. Ang sabi ni Jaime Laya sa testimony niya, sinabi niya kay President Marcos, wala na tayong pera kasi ang World Bank tumigil. Anong sabi ni Marcos? Tumawag siya, certain banks in Switzerland. In a matter of days, may pumasok na $700 million dito sa ating kaban. Saan nang galing ito? Diyan sa mga bangkong binabanggit nila. The Swiss banks. Tinanong si Jaime Laya, do you know who owns those accounts? No, sabi niya. I only know that when President Marcos called, the accounts from these banks came into the central bank. Tingnan ninyo ngayon ang record ng central bank. Andyan pa yan. Meron pang naiwan. Meron pang natirang $35 million galing sa mga bangko na yan. Hanggang ngayon, pati ang PCGG hindi alam kung anong gagawin dyan sa mga pera na yan. Bakit? Kasi yung nag-utos niya, namatay na eh. Namatay na si President Marcos. Kaya tama yung sinasabi. Pinalabas nila yan ng mga ill-gotten wealth yung para masiraan nila ng masiraan si Presidente Marcos. Hindi yan ill-gotten. Kaya nga na-acquit si Imelda sa New York. Mahabang storya yan. Pero yung sinasabi mo nga, lahat dito kagagawan ng Amerikano. Na kung sino man ang gusto nilang ilagay, kaya nila. Pinasukan nilang Iraq. Pinasukan nila ang Libya. Pinasukan ng Afghanistan. Ang Syria. Ang Yemen. Lahat yan. Kaya delikado. Ano ngayon ang masasabi mo dito kay President Duterte sapagkat sinusunod niya ngayon independent foreign policy? Meron namang gumagalaw din. Sa pananaw ko, Madam Rita, may pagkakaiba ngayon yan. Dati kasi, mahigpit ang control na gustong gawin ng Amerikano sa Pilipinas dahil doon sa Cold War between US and Russia. And because of the strategic location of the US military bases here in the Philippines. Noon. Clark at saka Subic. Pero at the time na nag-disintegrate ang Russia at saka yung Berlin Wall ay natanggal, nabawasan ng malaki ang Cold War. Wala nang superpower na matatawag except US. Kaya from the time on, nakita nila, hindi lalo pa yung Cam Ranh Bay na military bases naman sa Vietnam ng Russia ay isinara rin ng Russia dahil kasi wala na silang kayang itustos doon eh. Ang nangyari ngayon, nawalan na ng pangangailangan ng mahigpit na kontrol
ang Amerika dito sa Pilipinas. Na ang ano nila, hindi bali ng hindi tayo masyadong masunod dyan militarily, as long as yung economic aspects ay makontrol natin, hindi na bali. Kaya itong ginagawa ni Presidente Duterte na tinututulan niya yung mga pulisiya ng US on military aspects, hindi na siya gaanong pinapansin ng Amerika. In fact, meron akong theory na ang US mismo ay pinayagan na ma-elect na presidente si Duterte at hindi nila ginamit ang Smartmatic against him sapagkat nakapag-provide ang election ni Presidente Duterte ng isang malaking excuse sa Amerika na hindi na kami makikipaglaban sa China, na push come to shove na maggipitan na labanan, hindi kami pwedeng puwersahin na ipagtanggol ang Pilipinas sapagkat pinapalayas kami ng presidente nyo eh. Paano kami tutulong sa inyo? Pinalalayas ka kami, minumura pa yung presidente namin. It was a perfect excuse for the US, yung election ni Duterte. Pakinggan yung mabuti ang and that's the reason why, kung talagang ayaw ng Amerika kay Duterte, hindi sana, yung hindi lang sa bukod dun sa Smartmatic, di sana pinutol na rin yung mga loans natin, pinutol na rin yung mga sugar quota natin, pinutol na rin yung mga BPO dito. Dapat hindi na pinayagan yung mga BPO dito, hindi na dapat pinayagan yung pag-export natin ng human resources sa Amerika. Lahat yan dapat ay hinigpitan at sinikil din na kagaya na ginawa ni Presidente Marcos. Pero hindi nila magawa kay Presidente Duterte sapagkat Duterte provided the perfect excuse for the US to get away from their responsibility to defend the Philippines in case there is war between China and the Philippines. Ang i-defensa nila yung South China Sea. Anyway, pakinggan yung mabuti ang sinasabi. Ang sinasabi kaya US malalim mag-isip yan. Itong katipunan ng partidong ng Demokratikong Pilipino, parang dito lang talaga nagsasalita ng mga makabuluhan na issue. Isa na itong sinasabi ni Atty. Gadon.